pala ang dahilan talaga kung bakit siya nagpatawag ng special session para tanggalin si Alan Peter Cayetano dahil magsisimula ng paglilitis ni VP Sara at hindi po pwede na nasa kamay ng tunay na mga independenteng senador ang paglilitis kay VP Sara dahil ang gusto nga nila mapatunayang guilty si Inday Sara, matanggal sa posisyon at mapatawan ng permanent disqualification from public office. Yan ang dahilan kung bakit tinatakot nila yung mga senador. Hindi lang tinatakot, pinakukulong nila si Bato, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy dahil yung mga yan ay mga miyembro ng original na minority na naging majority. Tinatabasan nila ang susuporta kay VP Sara nang sa ganun magtagumpay sa kanila sila sa kanilang plano na matanggal si VP Sara at pagka siya ay natanggal na, magpatuloy sa charter change nang manatili till kingdom come ang mga Marcoses. Yan pong dahilan ng special session ng Kongreso. Hindi po for urgent legislative action, kung hindi urgent political matters para po sa Marcos 2.0, Marcos forever. Magagawa po niya yan sa Senado dahil tinakot na nga niya ang mga senador. Sa ngayon, bagamat malinaw na ang kinakailangang boto para makonvict si VP Sara ay 16, nagsasalita na ang Luistro at iba pa na dapat daw yung numbers needed to convict na 2/3 ay base lamang sa mga senador na makakaboto. Walang pagkakaiba doon sa sinasabi nila na po pwedeng mahalal bilang Senate Pro Tempore itong si Gatchalian dahil ang dapat na basihan ng mayorya ay yung mga senador na makakaboto lamang, na wala na namang legal na basihan kung hindi ang pantasya ng mga nagnanais makapwesto sa Senado upang masunod ang kagustuhan ng Malacanang. Ang tanong, kayanin man lang ng Malacanang ang mga senador, kayong mga Pilipino, papayag ba kayo sa lawlain ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng politika? At ngayon nakita na natin, wala siyang alinlangan tumawag ng special session ng Kongreso para lamang tanggalin si Alan Peter Cayetano at iupo ang isang nakinabang sa kanyang administrasyon na Sherwin Gatchalian. At ang footnote ko po dyan, basahin nyo na lang yung artikulo ni Bobby Tiglao. Nakakabwisit po talaga at nakakawalang pasensya. Ang tanong, bakit kayong mga Pilipino? Napakahaba naman na inyong pasensya. Sinasalawla na tayo. Binabaliwala ang mandatong binigay natin kay VP Sara. At pilit na pinapatagal at pinapahaba ang termino ng isang administrasyon na walang magawa sa taong bayan dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, siya ay bangag. Hanggang kailan tayo magtitiis? Papayagan ba nating tuluyan ng sirain ng Marcos Bangag administration ng mga institusyon ng ating hukuman? Ang gumagana na lang ngayon sana ang senador, ang mga senador at ang Korte Suprema. Pagkatapos ng special session, asahan natin, malinaw pa sa sikat ng araw, magiging malaaso na ang senador, ang ating mga senador sa Malacanang. Ang tanging pag-asa na lang natin ay yung ahensya sa ngayon ng gobyerno na walang mandato galing sa taong bayan, ang ating mga mahistrado. Pero di ba nung minsan, tinakot-takot na rin nila si Senior Associate Justice Marvick Leone ng impeachment dahil siya palagi ang sumusulat ng mga desisyon na ayaw ng administrasyon kasama na yung pag-dismiss sa nauna ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil labag ito sa saligang batas. So kung ang mga senador na merong mandato na galing sa buong sambayanan ay nagpapatakot sa Malacanang, paano pa kaya ang ating mga mahistrado na walang ganyang mandato galing sa taong bayan? Well, let us pray God for a miracle para bigyan ng sapat na lakas ng loob at paninindigan ang ating mga mahistrado dahil pagkatapos ng special session, ang gumagana na lang na sa ngayon ng gobyerno ang ating kataas-taasang hukuman. God bless the Supreme Court and may God have mercy on the Philippines. Pero mga kababayan nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ayaw nyo na sa bangag na administrasyon, kapangyarihan ninyo
si Santi na ang bangag. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spokes Nagbayan na nagsasabi paulit-ulit, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.